yan eh. Gumamit kayo ng sasakyan, nanunog pa kayo ng sasakyan, tapos iniwan nyo rin sa Quezon Boulevard. Diyan sa Quezon Boulevard, sa underpass. O yung, yung parang, ano ba tawag doon? Lagos Nilad. Hindi. Lagos-Nilad sa City Hall yun eh. Sa may Quiapo, yung sa ilalim. Parang gano'n, underpass yun eh. Underpass din. Mga kaibigan. Tunnel, parang tunnel. Tanil-tanilan. Ha? Ay, ba traffic dun eh, dahil daanan ng mga sasakyan. Hanggang kaninang umaga, nandun pala yung sasakyan na sinunog nila. May kalukuhan yun. Di sana pagkatapos ng quake drill, hinila na nila yun. Sunod-sunod na sana ako. Parang tanga eh. Hindi sila nakanda. Successful wala na yan. Turo nyo na lang paano mag-iingat ang tao, paano sila tatakbo. Eh kung wala naman kayong pagdadalan saan mo iitsa yan? Ha? Mayroon ba kayong mga emergency kit na nakaprepare? Dapat nasa isang lugar lahat yan. Pati mga sasakyan na manggagaling dyan. Wala nang pwedeng gumamit ng sasakyan kapag dumating yang sakuna. Lahat tigil. Iiwan na lahat yan. Para ang mobility nasa mga tutulong na lang. Yung mga magre-respond. Yung mga magsasagawa ng pagsaklolo sa ating mga mapipinsalang kababayan. Pero para dalin mo yung bata ron, tinan mo nangyari doon sa makikita nyo sa inquiry. Tinakot nyo yung bata, na trauma tuloy. Akala nyo namatay nanay niya. No? Nagpatay-patayan yung nanay niya ron, nakala ng bata namatay. O pati ba yung trauma, pinapractice nyo? Mga kaibigan, natakot yung bata Tinakot Wala naman kayong facilities whatsoever Umaarte ka lang, Carlos Ang dapat sa'yo, sipain ka na, baka ginagamit mo yan para makapanatili sa pwesto mo. Baka yan ang pinag-usapan ninyo ni Tulong Tino. Ni Talong Tino, mga kaibigan. Si Tino. Para hindi ka mapalayas dyan at diretso ang ating kotong. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Kumbinsido ho mga kaibigan ultimong si President Duterte na itong mga pagpapatay o mga patayan na mga nasasangkot daw di umano sa droga, kung ano yung suspecha ng taong bayan, yun din ang suspecha ni President Duterte. Ano ho yun? Ang suspecha, hindi ho ba, yung mga itinutumba na yan, mga asset ng pulis, na kaya itinutumba para hindi kumanta. Mawala na ng pagkakataong makakanta yan. Kung sakasakali, hindi nga nila alam ang mangyayari pag upo ni Duterte dahil sa banta nito na sisingilin lahat yung mga yan. Pananagutin lahat ng mga sangkot sa droga. Ngayon, ganito yan hindi naman sasabihin niya ni General Bato na meron 35 local officials sa sangkot dyan. Kung wala silang background check dyan o background intelligence investigation dyan, mga kaibigan. Hindi yung sasabihin ni President Duterte na may 3 general na hindi niya lang pinangalanan si Nanayon tsaka si Joel Pagdilaw at tsaka kung sino pa. Pero may 3 general. Inulit ko, hindi niya lang pinangalanan na si General Nana, si General Pagdilaw. Hindi nga pinangalanan yun ho, 3. Kung wala silang intelligence report. Ngayon, ang ibig natin sabihin, alam din daw ho nila na yung mga pulis, mula sa itaas hanggang sa baba, meron ding alam na sila, identified na nila. Siyempre po,
At ang banta nga ho ni President Duterte, sa 3 general niya, nahamon na nga niya, mag-resign na lang Mag-resign, no? Para nga nang sa ganun wag na silang mapahiya. Dahil ihiyain ka. Mabubuko kasi ng tao yon. Ngayon, ito ho yung mga 35 executive. Ibig ko sabihin, mga kaibigan, iniisip kasi ng mga pulis na pagka binuhay ko to, kailangan gumawa na ako ng paraan ngayon kung ang pangalan ko nandun sa listahan nila President Duterte tsaka ni Bato, delikado ko. Lalo na nakuha itong mga testigo laban sa akin. Kung mahuli ito, ituturo ngayon ako niyan. Yan ang ngayon ang titistigo laban sa akin. Dead ball ako ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, napagmitingan natin sa PNP, ang gagawin natin ngayon, magpanggap tayo na sinusuportahan natin ang kampanya ni President Duterte laban sa dilihensya natin. Ano ba dilihensya natin? Droga Kumukuha tayo ng pera dyan napag-usapan nila. Ang gawin natin, paano? By pagtutumba na natin yung mga asset natin, unang-una, mapapaniwala natin na mapapabilib natin si Duterte, sumusunod tayo sa kanya. At tayo, makapagpapanggap sa mata ng publiko na hindi tayo yung klase ng mga pulis nakasali dyan sa droga. Kahit ba may laboratory sa Maynila mga kaibigan, di ba? Makapagpapanggap si Nana na wala siyang nalalaman dun sa iniwan sa sasakyan. Di ba? At wala rin siyang alam na si Ligaya ay nagpapakalat din ng droga sa Loton. Ngayon, mga kaibigan, ito yan balak nilang lumigtas. At kung ituro man sila, hearsay yan. Bakit? Nakalista ako dyan, wala namang kay testigo. Paano tayo magkakaroon ng magtuturo sa akin? Pinatay ko na yun. Pinapatay na namin lahat. So ngayon, duda na si Duterte. Pagka nga naman ganun ang ginawa nila, mga kaibigan, posibleng hindi rin magtagumpay ang kampanya laban sa illegal drugs dahil ang mga protector nandyan pa Ang pinatay mo lang yung mga testigo Yung posibleng magturo sa kanila, magsabit sa kanila pag nahuli mo yun. Hindi ba? Nahuli mo yun. Yung drug pusher o drug dealer. Pakakantahin. Kakanta na yan. Di ba? Siyempre, mga kaibigan, lahat ng kanta gagawin yan. Kahit sintonado. Ngayon, itinuro ngayon. Ito ngayon. Patay ho tayo ngayon, di ba? Kung wala na yun, yung magtuturo, pwede pa nating ipagpatuloy yan. Mag-recruit ulit Iba na bago. naman ang asset natin. Di ba? At makakagawa na tayo ng paraan, iba rin ang gagamitin nating lulutang na hindi ako mabubuko kamukha ng pulis ng NCRPO na diyan nakatira sa Sampaloc na nung pinasok yung bahay, katakot-takot ang droga sa bahay niya. Tapos, frame up daw siya. Na-frame up daw siya. Nanawagan pa kay Duterte. Natahimik na yung tarantadong yun. Na-frame up po ako, hindi totoo yan. Gago nung di totoo. Ba't yung sasakyan mo ang plaka peke? Bakit yung bolt mo may pera, may shabu? Tapos hindi iyo? Nasa loob ng bahay mo. Ikaw lang ang nakatira. Yung asawa mo naman, nung habuli sa kubeta, nagkalat ang siyabong mo, Pina-flash. Nahulog pa yung mga siyabo. Ipinla sa inodoro. Hindi inyo yun? Anak ng baka naman yan, mga kaibigan. Anak ng buwaka ng Jesus Mariosep. Yan ang mga dahilan Hindi akin yan Yung bang 10 kilo ron sa sasakyan,
Wala pang investigasyon May-ari. doon kung kanino, no? Sumakit ang ulo ni Duterte ron eh. Mm-mm. Nung mabalitaan yun eh. Mm-mm. Kasi raw nahuli daw ni General Nana ng mga Kaya daw tauhan niya. inabando na. Sa inabando ng sasakyan. Mm-mm. Ang kwento niya, hindi tugma eh. Tignan mo, ang kwento niya, paano naging pulis to? Nakatakas, di ba? Nakatakas. Hindi consistent. Ha? Nakatakas yung nagmamaneho ng kotse. Pagka gagawa ka ng script, gayahin mo naman itong gagong si Carlos na medyo makatotohanan ng dating kung pelikula. Mm. Di ba? Eh ngayon, ito ang sabi, hinuli yung droga, nasa loob ng sasakyan, yun daw kasi hinahabol Mm. ng mga authorities. Kaya, inabando na. Mm. Asan yung driver? Mm. Ba't wala yung driver? Ba't wala yung may dala ng shabu? Ayun ho, mga kaibigan, ano ha? Hindi mo alam yun, baka pinatay na yun o pinatakas na yun. Mm. O kaya pwede rin mangyari na asset din nila yung may-ari ng shabu, sinabihan nila na Drawing lang. ganito na lang, iwan mo yung sasakyan, Mm. lagay mo yung shabu ron, tapos sumibat ka na dahil baka pag-upo ni Duterte, mahulihan ka, Mm. demonyo ka, pare-pareho tayo sasabit. Mm. Pwedeng ganon, di ba? Nasa na 10 kilo. Yun nga. Ngayon, ito. Kagabi, meron sa pinakita sa news. Mm. Nag-aaway ngayon ang Bulacan Police at saka ang NCRPO. Bakit daw? Sapagkat nung isang araw, nahuli po, nagpunta sa Bulacan itong NCRPO, Mm. meron daw hinuli ang Bulacan Police. May hinuli, Bulacan Police. Isang Montero, sasakyan. Sa loob nun, may mga shabu. Hindi ko matandaan kung gaano karami yung shabu. Ngayon, yung chief of police doon, sa Bulacan, Mm. abay, kinuha sila lahat. Mm. Pati yung mga operatives. Dala ng operatives eh. Mm. Yung sasakyan na meron shabu. Mm. Abay, pinadapa sila lahat doon. Pinalibutan sila ng mga Bulacan PNP. Mm. At inimbestigahan sila, dinala sila sa headquarters. Mm. Ngayon, ang sinasabi ng NCRPO, meron daw silang operation. Mm. Ang pinagtataka ng Bulacan Police, sabi nila, nasan yung may dala ng shabu? Mm. Asan yung sinasabi ninyong drug dealer? Entrapment daw yun eh. Mm. Entrapment operation. Kanino yung shabu? Mm. Bakit nasa sasakyan na nakasakay doon asset ng NCRPO? Mm. Which is which ngayon? Ito ngayon yan. Lumilitaw na yung operation na sinasabi nila, mga kaibigan, hindi natin maintindihan kung magpa-planting of evidence sila Mm. o ano ho yun? O magdi-deliver. O magdi-deliver. Mm. Oo, kasi yung NCRPO, notorious yan eh. Yung nahuli sa Sampaloc, membro niyan eh. Tapos, entrapment. Asan yung in-entrap mo? Ang na-entrap mo lang yung shabu. Yung tao, hindi. Saka, ang sabi nung hepe ng ito, kernel lang ito ha. Mm. Hepe siya ng isang bayan yata doon. Sa Bulacan. Galit eh. Makikita mo yung niya eh, yung kanya kung talagang merong legitimate operation yan. Una, hindi Hindi nakapag-coordinate. naka-coordinate sa amin. Mm. Asan bakit yung shabu nasa sasakyan ng asset? Mm. At kung talagang meron kayong entrapment operation, nasan yung perang ginamit dyan? Yung tao. Ba't walang pera? Shabu lang ang nandyan. Sino yung na-entrap? Mm. Ayan po, hinahanap ngayon. Mm. At hindi basta-basta ito naman ang bilib ako dyan. Dapat paimbestigahan ni Duterte yan, tsaka ni Bato. Mm. Yung police, doon ako naniniwala sa Bulacan Police. Kasi sila humuli. Hinuli nila, pati yung police ng NCRPO.
pinalutang nila ron yung hepe, hindi pumunta ron si Pagdilaw. Pero, ang sabi ni Pagdilaw, legitimate operation daw yun. O, nasan nga raw yung suspect? Ipaliwanag nyo. Ngayon, nasan yung may-ari kung totoo? Asan yung pera? Sabi nyo, entrapment. Bakit? Nasan yung perang ginamit? Para ka makapag-entrap, napakalaking volume nung shabu na yun. Kung ilang kilo yun, mga kaibigan, walang pera, ano yun? Ang sabi naman ng pulis, kasi ang uso na ngayon, yung pinadala ni Pagdilaw na magsisinungaling doon. Na pulis. Ang sabi, iba na ngayon ang transaction niya eh. Ang transaction niya yung sa bangko niya. Halimbawa, ito yung shabu, ibibigay mo sa tao. Ang bayad. Yung bayad, nakamonitor din kung ipapasok sa bangko. Wala malabo eh. Malabo eh. O sige kamo, kaninong bank account yung Kaninong pangalan? Patay ngayon sila dyan. Kasi nagkaipit-ipit na ito mga ito. Ibig sabihin, entrap na eh. Ibig sabihin, nagkaroon na ng transaksyon. Asan yung yung sinasabi mo sa bangko? Saan bangko pumasok? At sino yung tao? Hindi, yun nga. Kung pagka nalaman mo kung saan bangko, may bank account siyempre yun. Pangalan. At may pangalan din yung bank account na yun. Di ba? Asan ngayon? Ayan po ang malaking problema. Nakita na ninyo? Kasi Pagdilaw no? Mga kaibigan, ewan ko kung si Pagdilaw yung isa sa mga general na binabanggit ni Duterte nung una sa PNP. Kaya pala hindi naaalis si Nana no? At baliwala kay Pagdilaw yung yung mga mga pangyayari sa Maynila. 'Di ba na ilang beses ang dami na mga kaibigan, talagang itong Maynila ang pugad ng mga drug lord at yan ang sentro ng kalakalan sa shabu at illegal drugs, di ba? Yung sentro ng negosyo ng shabu, mga kaibigan. Kaya yan mas kapani-paniwala na yung itinutumba na yan ay hindi dahil sa para sugpuin ang illegal drugs at patigilin ang negosyong yan na illegal. Kung hindi, itong ginagawa ngayon ng ilang mga nasa PNP, sabi nga sa inyo, para patahimikin lang yung mga pwedeng tumistigo na baka madampot sa mga yan pag upo ni General Bato, mga kaibigan, pag dinampot yan, wala nang maituturo ngayon sila. Kung patay na po yung mga yan, hindi na makakapagsalita. Ang sabi nga nung panahon ng mga pirata raw, ito raw kasabihan na ito, panahon pa, mas matagal pa, pero nung mga panahon ng pirata, ganyan ang ginagamit Yung dead men tell no tales, sabi raw. Ayan, yung patay na, wala nang magsasalita kung patay na, mga kaibigan. Kaya pati si Duterte medyo nag-iisip na totoo. Naniniwala siyan totoo. Hindi naman lahat, pero marami dyan. Kaya yung mga napapatay, nakita mo pati pipitsugin. Puro pipit nga Sa mga local yun no? Localities, kasi madali silang ma-identify Sasay lang ang dala anim na sasay, ganun. Ngayon nga, sa Maynila nagyayabang si Erap. Ayan ang nakakatawa. Exhibition, no? Meron daw nahuli, marijuana. May dala-dala raw. At pagkatapos, binigyan daw ni Erap ng reward. Yung tipster. Yung nag-tip na halagang 100,000. Mahal pa yata rin sa marijuana Magkano ba marijuana ngayon? 7 kilo daw yung nila ganun. Ngayon, yung marijuana, sa totoo lang wala naman yan
Bakit sa kilo-kilong shabu na nahuli Ba't sa yung Maynila, shabu? wala siyang reward, no? Yun ang nakapagtataka ba't yung shabu? Saka di siya kumikibo, di ba? Yung marijuana, baka pag-upo ni Duterte, maging legal na yan eh. At pwede pa natin pagkakitaan yan eh. Bakit? Kasi sa ibang bansa, ginagamit yan ng mga ospital. Hindi ba tayo sa mga ospital dito, meron naman talaga rito mga yung mga dangerous drugs, yung Regulated. katulad ng morphine. Morphine. Painkiller. Morphine yan eh. Di ba bawal din yan? Pero meron yan dito sa mga ospital. Ang marijuana, ganun din sa ibang bansa unti-unti na naniligalay. Sa Europe, legal yan meron lugar sa Europe, nabibili sa bangketa yan yung marijuana. Legal dun Kasi nga wala namang study na talagang masama yung marijuana. At may mga study na mabuti yung marijuana. Meron nga, gamot pangaraw. At si President Duterte nagsabi nga minsan na baka payagan ng kanyang administrasyon na ang legalization ng marijuana para gamiting gamot. Oo, kasi talagang galit na galit siya sa dun sa shabu Pero doon sa marijuana, hindi Hindi nga, kasi I-regulate nga, lang, meron na ngang medical kuwan ngayon na ginagamit yan. Meron na scientific explanation, may scientific evidence na yung marijuana nakakatulong sa may mga sakit. Hindi ba? Kahit wala kang sakit, matutulungan ka niyan. Sa totoo lang, yung mga nagmamarijuana, matatakutin sa batas yan ang mga law-abiding yan nagmamarijuana. Peace yan, peace. Kaya nakita ninyo yung mga Indian nung araw sa pelikula, yung cowboy, di ba? Indian. Magkakaaway, cowboy tsaka Indian. Yung Red Indian. Pag nagkasundo sila, o kaya nag-uusap sila, yung inihitit nila, di ba, meron silang tinatawag na peace pipe. Marijuana yun mga kaibigan Humihitit sila lahat doon para maging mapayapa ang usapan nila. Nagiging mabait sila pag nakahitit sila ron sa na yun, sa pipa na yun. Ano kaya sa mga bilangguan, pahititin ng marijuana yung mga kriminal para bumait. Babait lahat yun Huwag mo lang pahinumin ng alak, mga yan. Pahititin mo ng marijuana. Yun ang mo, Pahititin ang pahititin. Pero kung gumagamit na ng shabu yan, wala na yun. Kasi yung shabu talaga, masama yan Iniman mo pa ng alak yan. Buang ka na nun. Akala nila sila si Superman, di ba? Mga kaibigan. Kami po yung magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Para sa kapakanan ng bayan, ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and that. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution.
Revolution, ha? Magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan na muli na naman hong binomba ni President Duterte itong BIR at saka Customs. Dahil po sa katiwalian, mga kaibigan, inulit niya yung mga pinagsasabi niya at mas matindi ho ngayon. Ang sabi niya, wag na tayo magbulahan. Diretsahan na tayo. Na talagang kayo'y maraming magnanakaw talaga dyan, ang sasarap ng buhay ninyo sa loob ng mahabang panahon, yun nga naman, ngayon pa ba tayo maglolokohan? Yun ang sabi ko, di ba, madalas? Pwede naman ho kami sa lokohan. Yun ang dapat sabihin ni Duterte. Kaya lang, masyado nang matagal. Pwede kami, wag lang matagal. Di ba? Nakikipaglokohan naman tayo isa nga dito yung yung Customs. At kahapon lang banggit natin yung Bureau of Customs. Merong uupo diyan itong si Colonel Nick Paildon. Hindi pa naman nasubok ang galing niya sa paghawak ng isang civilian agency ng gobyerno kasi military yan di ba? Marine. Marine pa naman. Nakasama yan sa mga kudeta. Marami na rin na naupo dyan sa custom na militar. Namuno pa si General Danny Lim. Scout Ranger pa yung pinamunuan ni Danny Lim, ha? Elite Force. Kaya lang, lawa rin. Magdala na. Doon din bumagsak Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa corruption din po. Ang tuloy natin, di ba? Hindi hindi nakaiwas sa tukso. Oo. Ngayon, mga kaibigan, si Paeldo naman, okay din ito. Ang totoo niyan kalaban din ito, maging yung ibang mga nakasama nilang nagsagawa ng paglaban sa pamahalaan Hindi rin siya nakasundo, di ba? Dahil itong mga hindi niya nakasundo, ito yung mga kumita sa gobyerno na nakaupo Iba talaga yung namamantikaan daw ang uso, di ba? Ngayon, sana hindi mangyari sa kanya ito. Kasi sayang naman, mauubusan tayo ng mga ng mga taong nagmamahal sa ating bansa, di ba? Nauuwi lahat sa pagmamahal sa pera. Sabi ko nga sa iyo, yung drill na yan sa lindol, ang dapat nyong ituro dyan, yung mga hindi dapat na, baka yan ang makatulong sa anti-corruption drive yung big one, the big one. Sabihin nyo yan sa inyong mga orientation, kaugnay ng lindol. Yan ang magpapatunay. Yang the big one na yan. Sabihin dapat ng MMDA yan. Yan the big one ang magiging ebidensya na magpapatunay na yung pagnanakaw ninyo, kayong mga magnanakaw sa gobyerno, kayong mga masasamang tao kahit di sa gobyerno, nanlalamang kayo sa kapwa, kayong mga magnanakaw na negosyante, sobra. Nakaw yan, hindi mo maipaliwanag, kinukuha mo pera ng publiko,
Ninanakaw mo yan eh. Hino-hold up mo yung publiko eh. Magtatayo kayo ng negosyo, sisingilin ninyo yung pinuhunan ninyo sa negosyo at gagastusin ninyo sa negosyo dun sa consumer na wala namang kaugnayan sa negosyo mo. Na ang kikita sa negosyo ikaw, hindi naman sila. Sila yung naghahanap buhay, ang gusto mo, yung buong buhay nila, ipaghanap buhay ka ng buong pamilya nila. Bakit? Nilalagay mo lahat doon yun eh. Sinisingil mo lahat sa billing ng kuryente, tsaka ng tubig. Napakawawalang hiyang mga negosyante. Ano po? Ito ewan ko kung mga ganyang klase ng tao, binibigyan ba ng karapatang mabuhay yan sa lipunan? Tapos yan ang magsasabi sa presidente kay Presidente Duterte na leave us alone. Leave the business alone. Isipin mo, sabi naman ni Duterte, hoy, tandaan mo, ikaw dami ka lang ng negosyanteng dayuang si Salim. Ako, presidente ng Pilipinas. Yun ang sabi naman ni Duterte. Maganda, di ba? Tandaan natin, yung mga animal na yan, hostage tayo niyan. At yan, hindi malayo na kapag hindi nakuha niya ng mga gusto niyan, abay pwede kang ibagsak niyan eh. Nangyari naman sa nakaraan na yan eh. Di ba? Gagamitin niya ang negosyong nakamal nila sa gobyerno sa tulong ng mga pusakal sa gobyerno, katulad ni ERAP, nakatulong ng malaki kay Pangilinan yan para makamkam niya yung PLDT, di ba? Isipin mo, kung sabay-sabay ipaputol ni Pangilinan ng operation ng tubig, Meralco, at saka ng telecommunication, sa loob ng 2 linggo, hindi bababaho ang Pilipinas. Di babaho ito. Magagalit tayo ngayon sa presidente. Hindi kay Manny Pangilinan. I-hostage tayo eh. Sasamahan siya ngayon ng mga nakinabang sa kanya. Na mga lider-lideran sa gobyerno. Nandiyan si Noynoy. Nakinabang si Noynoy dyan eh. At nakinabang din siya kay Noynoy. Tsaka yan si ERAP, di ba? Tapos sasabihin, masama ang presidente, si Duterte. Kaya kailangan mag-EDSA na tayo. Yun. Yan ang mga plano niyan, di ba? Kung ako, unahan ko na. Ibabalik ko na, papalakpak ang taong bayan, pati ninuno ng sambayan ng Pilipino, sila Dr. Jose Rizal, dadakila ito kay Duterte. Pag nagawa ni Duterte, nabawiin ang mga public utilities sa kamay ng mga dayuhan at putulin ang monopoly dito sa Pilipinas ng negosyo. Isipin mo lahat ng public utilities, ikaw ang may control. Anong katarantaduhan yan? Paanong napayagan yan at nangyari dito sa Pilipinas yan? Kaya pala tayo, hampas lupang patay gutom na bansa ang mga mamamayang Pilipino. Tapos tayo mataas ang buwis. Tayo mataas ang binabayaran sa kuryente. Tayo rin ang mataas ang binabayaran sa tubig. Lumalabas pa, pag tinignan tayo ng mga dayuhan, lalabas pa na tayong mga mamamayang hinuhut-hut ng mga katulad na negosyante ni Manny Pangilinan, tayo pa ang lalabas na siraulo sa paningin ng mga dayuhan ng ibang mamamayang kamukha natin dito sa Asia. Sasabihin ng mga Thai, may mga siraulo niyang Pilipino. Sipin mo, hinuhut-hut yan. Pinahihirapan niya, walang ginagawa para ipagtanggol ang kanilang karapatan at ang kanilang mga sarili. Samantalang dito sa Thailand, walang umuubrang tarantadong prime minister dito. Ang bilis nila magpatalsik. Kami nauupo kahit na 1 buwan kaming magpatagalan, na nakaupo lang kami sa airport at sa karsada. Sa ayaw at sa gusto niya, bababa siya. Dahil sa bandang uli, kakampi namin ng hari. Ayan po mga kaibigan, di ba? Yun po ito pong mga Pilipino nagiging katawa-tawa na.
masyado ng busabos ang ginawa ng mga negosyante sa atin eh. Wala pa rin tayo. Tayo daldalan pa rin. Bla bla bla. Pagalingan pa rin sa English kung sino makapag-i-English. Yung iba naman dumidiskurso sa Facebook. Akala mo alam na lahat. Samantalang yung sarili niya hindi niya masagip para mapababa niya bayad niya sa kuryente. Abay, suportahan natin. So, lalong papalakpak ang taong bayan kung ang magiging itataguyod ni Duterte ay bawiin lahat ang mga public utilities na yan sa kamay ng mga nag-iisang monopolyo. Monopolyo na po ito eh. Hindi pa ba tayo nagkaroon ng leksyon nung panahon ni Marcos? Yan ang pangunahing dahilan kung bakit sumama na sumama ang ating lipunan at ginamit din na katwiran ni Marcos sa pagdideklara ng martial law. Yang oligarchs, mga kaibigan, o hindi ho ba? Ito'y sinasabi ko lang. Kasi hostage tayong lahat may nagawa ba tayo? Pagka ba gustong magdagdag ni Pangilinan ng bayad sa kuryente at sa tubig, may nakapagrereklamo ba? Meron. May nangyari ba? Wala. Bakit? Hanggang reklamo lang mga kaibigan katulad niyan, ang droga, kung puro tayo kampanya ng sasabihin mo summit daw, si Erap, summit. Summit ng drug lords yun. Sabit yun. Yung iba-iba, daldalan dito, conference, mga ganyan. Mga gago. Tama, tama. Ito, task force. Itong tama, si Duterte. Armalite ang kailangan dyan, mga kaibigan, para matigil yan. Hindi makukuha sa daldalan niyang pagpapatigil sa droga. Patigilin mo yan. Ano gagamitin mo? Armalite! Jesus Mariose po. Anong batas? Anong batas? Yung batas na nasusuhulan? Ha? Mga kaibigan, di natin pwedeng daanin dyan sa human rights. Naku. Kaya tuwing mag-i-speech siya, binabanatan niya si Gascon. Oo. Ito ugo ko na to. alam mo yung Human Rights Commission? Ugo ko daw Yan mga kaibigan Ang napapaboran yan, masyadong nadedehado dyan, yung biktima ng krimen. Yung kriminal, yamado sa CHR ba't di ka magagalit dyan? Di ba? Di ba mas magandang isara na lang ang bibig? Ako nga nagsasabi, di ba? Ngayon, may mga nananawagan, buwagin niyang CHR. Ang tagal ko nang sinasabi niyan. Mga kaibigan, bakit duplication of function lang yan unang-una, wala namang karapatang magparusa yan. Wala namang kapangyarihan niya kundi mag-imbestiga. Rekomendasyon lang. Mga kaibigan, lahat ng sinasabi nilang human rights violation, nalalabag sa karapatang pantao, meron ng, bawat karapatan na malalabag, may katumbas ng batas, may katumbas ng kaso na pwede mong idulog sa regular court, sa fiscal, sa regular court. Ba't kailangan pa yung CHR na yan? Mga kaibigan, wala namang papilya, wala namang, quasi-judicial power yan. Man lamang. Wala. Alam mo, walang police power yan. Tama-tama yung sinabi ni Duterte. Parang kay Secretary Bello din. Alam niyo, sinasabi nilang ang death sentence, hindi deterrent. Hindi tayo magkaintindihan. Hindi naman takutan yan tinatakot mo Kundi, parusa yan. Retribution yan. Kaya ibitay mo nagkasala, maparusahan siya. Pag sinabi mo bitay, ipinamumukha mo at pinakikita mo
na ito ang katumbas na parusa. Mabigat. Yan ang ganti ng gobyerno. Sa Pero paggawa para ng gamitin krimen. sa takutan, Takutan to. kung takutan din lang mas nakakatakot ba yung bitay kaysa sa nangaagaw ng baril. Sa salvage. Sandali lang yun. Oo. Hindi kasi, kung bibitayin ka, may proseso eh. Tagal pa. Hanin natin yung bitay kung wala ka namang uhulihin. Sabi nga, yung pulis. Yung pulis, ito yung sinasabi natin eh, illegal. Ba't ba dumami illegal? Ba't walang nang huhuli? Di ba? Bakit may illegal vendor? Walang nanghuhuli. Nangungulekta, meron. Pero nanguhuli, wala eh. Ang tawag nga, illegal vendor nga eh. Illegal nga eh. Legal terminal. Bakit may illegal terminal? Walang nanguhuli. Pero nangungulekta, meron. Di ba? Kaya kailangan natin ng emergency power. Kung makikinig lang tayo dito sa mga pulis, wala yan. Kung talagang totohanan yan, hulihin nyo lahat ng illegal. Sugalan ba, inuhuli ninyo? Yan bang illegal terminal, inuhuli ninyo? Yan bang illegal vendor, inuhuli ninyo? Hindi nyo lahat inuhuli yan eh. Niloloko nyo si Duterte, akala nyo mauutunin nyo. Yun nga sinabi niya eh. Huwag tayong magbulahan. Huwag na tayong magbulahan. Alam ko yan. Mga kaibigan, di ba? Kung kami naman, ang termino naman namin dyan, kami pwede sa lokohan, basta wag lang matagal. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magbasa muna tayo ng mga text dito, mga kaibigan. Babatiin muna natin, may birthday pala ngayon. Pinababati ni Chris Makalinaw. Ang may birthday na si KZ Doble Makalinaw. Siguro kamag-anak niya ito ng San Pedro, Laguna. Birthday ngayon ni KZ Doble Makalinaw ng San Pedro, Laguna. Ang pagbati po galing kay Chris Makalinaw ng Tondo, Manila. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, KZ Doble Makalinaw. Mo, magbabasa tayo. Poor boy Joseph Estrada. Lagot ka ngayon kay Duterte. You don't want to stop your evil way. Adios. Sabi sa 1187 ang last numbers. Parang kanta yun ng Santana. You've got to change your evil ways. Baby. Ayan po. Ano kaya ang gagawin ni Gina Lopez sa SR Metals ni Erice? Pakita niya na pro-environment siya. Dito natin magkakaalaman kung talagang pro-environment si Gina Lopez. Kasi po, may mga kumpanya rin ng Lopez na pwedeng makinabang sa kanyang pwestong uupuan, di ba? Ito, makikipagkontrata ang SM sa City of Manila para i-develop yung Harrison Plaza. Hindi yun, naibenta na ni ERA pati Harrison Plaza. May naaamoy akong napakalaking pera na lumilipat ngayon ng bulsa. Dapat sila digong ang mag-implement nitong project para sigurado na walang mananakaw na pera ng bayan. Di dapat makialam yung mayor ng Manila na walang nabibigay na serbisyo
sa mga bayad ng katakot-takot na buwis. Yan ho, yung Harrison Plaza, balita nga po, dinugas na ni ERAP sa SM. Kay Henry C. Pinagkakapirahan na. Sabi ko sa inyo wala hong ititira si ERAP dyan. Manila Suy, bebenta. Alam nyo, si ERAP dapat ibalik sa kulungan ni President Duterte. Dapat yan walang kadala-dala ho yan pagdating sa pagnanakaw. Si ERAP po ang example at ang ang modelo ng adik sa pagnanakaw. Si ERAP naman yun. Adik ho yan sa pagnanakaw. Ewan ko, talagang sakit yan Ha? Yung addict nga, drug addict, gumagaling yun Pwedeng gumaling yun pero itong pagnanakaw, walang galing ito. Pera, wala. Hindi nagsasawa tao. Habang hindi nawawala yung pera sa mundo. Pera Wala. Hanggang hindi lumilindol ng intensity din, may pagnanakaw. Ha? Mga kaibigan. Nahiratin Dapat i-take over ni Presidente Duterte ang syudad ng Maynila, napakalaki. Nabasa na natin yan. Ma-traffic enforcer ni ERAP ay walang ginawa kundi pagkakwarta ng mga driver tulad dyan sa Old Santa Mesa. Sa Loton lang Mga kaibigan, nasa tungki na ng ilong nila ano ginagawa nila? Yung illegal terminal ni Ligaya at saka yung droga dyan sa Loton, grabe. Paligid ng City Hall yan, mga kaibigan. Katakot-takot ang adik dyan. Ang adik ngayon, nagtatraffic Kitang-kita mo, hindi ka man doktor, hindi ka man eksperto, alam mo talaga, adik Hindi gagawin na matitinong tao yan, mga traffic enforcer ngayon sa Maynila, hindi MTPB. May kanya-kanya ng self-appointed traffic enforcer dyan. Mga adik Kung saan makikita ninyo may nagtatraffic. Bigla na lang tatayo sa gitna ng kalye, magkakaway. Tapos nakalahad yung kamay. Gudem, Kapersi, milyon ang ginastos dyan. Sayang ang pera, laking abala pa, lindol yan. Biglaan pag dumating, taranta na tayo, di na maisip kung ano gagawin. Sabi ni Luz, Quezon City. Akala mo itong MMDA na ito kasi, si Carlos, akala mo may bertud Meron siyang kapangyarihan na ibakat sa isip ng tao yung pinagdaanan niya sa quick drill at hindi na makakalimutan. Dapat daw yung ganun yun ang nila. Gago. Ginagamit niya yan para siya i-reappoint ni, kasi wala pa na-appoint. Wala pa MMDA. Ngayon, construction business, multi-billion milking cow ng mga corrupt DPWH, DOTC, LGUs, congressman, eliminate contractor sa mga government projects. Project will be undertaken by DPWH, DOTC engineers, and Labor Department and NGOs. It will spur employment and eliminate construction, collusion, rig bidding, and other corrupt tendencies. Could explain this in detail kay President Duterte. Sabi ni June Madriaga ng Lower Bicutan Taguig. Pwede rin yan mga initiative. Diba? Good day, M. Kapersi. Nararapat ang masusing investigasyon sa naharang ng Bulacan Police sa checkpoint na 10 kilos pala. 10 kilos ng shabu na bitbit ng mga tauhan ng LCRP o raid. Di ka panipaniwala ang paliwanag ni Colonel Manuel Lucban na bypass at kaya walang mark money ginamit ay bank to bank ang bayaran. Sabi ni Boy E.T. ng Tondo. Isipin ninyo, mga kaibigan. NCRPO. Naturingan. Asan yung pera? 9239. Ang kapal talaga ng mukha ng Comelec. Walang deadline ng pag-biometrics, walang extension.
kahit mawala ng sagrado na karapatan na makapagboto ang isang mamamayan, pero yung absolutely no extension na pagsumite ng SOSI ay pina-extend nila para lang kay Mar at Partido Liberal. Alam nyo, sa mga pinikulang ganyan ang ginagawa ng mga pulis sa mga runner nila, pag marami na, alam, tinutumba nila. Ikaw na nga magbasa, Rose. Ito naman sabi ni 9229, yung drill ko no kahapon ni Carlos of MMDA ay useless, far from reality. Yung traffic ang pag-ukulan mo ng pansin, Mr. Carlos, o kaya umalis ka na dyan sa MMDA, wala kang silbi. Inutil, sabi ni June Mar ng Bikutan, Taguig. Okay. Ito namang 4545, may hihigit pa bang trahedyang sinasapit nating mga mamamayan sa kamay ng mga walang yang magiging leader dito sa lipunan nating paborito na ang maging biktima ng mga salot na leader o kriminal na katulad nila Mandarambong Erap na dapat nang wakasan sa pagiging de-animal at adik sa paggawa ng kahayupan. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald ng Tondo. Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Navenal. Po naman si Peter Talastas. Tabayan po susunod agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Utorni Carlos!